Ang akin pong katanungan na Brother Eli, ito'y patungkol sa, alam po natin na ang salita po ng Diyos ay isinalin mula sa orihinal na salita. At ang halaga po nito, purpose po nito ay naintindihan din po natin. Ito'y upang maunawaan ng mga tao sa iba't ibang langwahe. Ang aking pong itatanong, Brother Eli, bakit po pinahintulutan ng mga theologians o Christians na palitan ang pangalan ng anak ng Diyos na siyang ipinangako niya sa Acts 4:12, sa Proverbs 30 verse 4, na Yahshua na pinalitang Jesus, samantalang kung ating babalikan po sa kapanahunan ng ating mga alagad ng ating Panginoong Yahshua o anak ng Diyos, na ang anghel po na siyang nagamit ng ating Diyos na nagsalita kay Mary at kay Joseph ay salitang Hebrew. At kung ating pong sasalakayin ang Philippians chapter 2 verse 9, ang Diyos po ang nagbigay ng pangalan sa anak niya na ang ibinigay ay sa pamagitan ng anghel na siyang binigay ng ating Panginoon sa pamapanahonan ng kapanahon ng ipinanganak ng ating Panginoon. Ang tanong ko po, hindi po ba ito isang blasphemy against sa ating Diyos? Hindi ako naniniwala, kapatid, na that will constitute blasphemy against God. Kasi una, pansinin mo ito, sasabihin ko, ano? Ang mga apostol kasi, hindi lahat ay gumamit ng Hebrew. Si Pablo ay nangaral, gumamit siya ng Griego. Sa kanyang pagsusulat, Griego ang ginamit niya. Si San Lucas ay Griego rin ang ginamit niya. Actually, nagsulat siya sa isang taong Griego. Si Teofilo ay isang Griego. Hindi siya Hebrew. Therefore, logic dictates that he will use the Hebrew or the Greek language in writing to Theophilus. Mababasa yan dun sa 1:3 ng Lucas, kapatid na Willie. Ang nakasulat po sa 1:3 ng San Lucas ay ganito: ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. Ayan, si Teofilo ay isang hentil, no? Siya ay probably isang hentil na nakakaintindi ng Griego. Kaya si San Lucas sumulat Griego, no? Ngayon, sa sulat ni San Lucas, ang nakasulat ay Jesus. Jesus, hindi Yahshua. Tandaan mo, kapatid, may sinulat ang mga unang alagad na Jesus o hindi Yahshua. Bagaman yung sinasabi mong talata sa Mateo, no? Na ang sabi ng anghel kay Maria, nanganganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus o Yahshua. Totoo yun, conforme ako ron. Pero ang gagamit nung Yahshua, yung Ebreo, kagaya ni Jose, sa kagaya ni Maria. Probably, tinatawag nila si Kristo, Yahshua. Yahshua, Messiah, or Messiah, o Yahshua, Yehashua. Yun ang gamit nila kasi Hebrew sila eh. Pero sa panahon ni Paul, na nangangaral siya sa isang community na gumagamit as an international language, yung tinatawag na Koine Greek, ang isinulat niya Yesu, hindi Yahshua. Kaya hindi blasphemy, because even the Apostle Paul and even the evangelist na si Lucas gumamit ng Griego. Hindi naman original na isinulat nila, Yahshua pa rin eh. Hindi maiintindihan yon ng mga Griegong babasa. Yan ang dapat maintindihan doon. Therefore, they caused it to be translated. Bibigyan kita ng halimbawa, no? Sa Apokalipsis, merong anghel na ang pangalan pinakita sa Ebreo at sa Griego. Pakibasa, kapatid na Willie. Yan po yung nasa 9:11 ng Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon.
nakita mo diyan, kapatid, therefore, the God of the Bible permitted the translation even of names. Sa Hebreo, he is called Abaddon. Sa Griego, ay pangalan niya ay Apollyon. Yan. Hindi laban ng Diyos na even names be translated. Yan na ibig ko ipakita sa iyo. Brother Lily, kasi sabi po ng Acts 4 chapter 4 verse 12, mayroon tayong iisang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa kanyang anak na sukat na siyang kaliligtas ng sangkatauhan. Ngayon po, ang tanong ko po, Brother Eli, pangalawang tanong ko po, mayroon po pang problema kung sakaling pinanatili nila ang pangalang original ng ating anak ng Diyos? Mayroon po bang problema kung pananatiliin po natin ang pangalan na ano? Kasi ang papaniwala ko po, Brother Eli, ang pangalan po ay ibinigay ng Diyos Ama upang kilalanin ang kanyang anak, hindi upang intindihin. Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay tinranslate upang maintindihan. Pero bakit po ang pangalan ng Ama na siyang anak, na siyang binigay ng Ama ay pinalitan? Mayroon po bang magiging problema kung sakaling inadapt natin yung pangalang ibinigay mismo ng Ama sa panahon ngayon? Hindi yung Jesus. Maaari sa nakakaunawa, walang magiging problema, no? Pero mayroong mga points wherein dapat mong i-consider yung pagkakatranslate kasi merong mga salita na hindi kayang salitain ng isang lengguwahe na nagsasalita ng lengguwaheng kinasanayan niya. Halimbawa, no? Sa Griego, sa Hebreo, walang J, ano? Walang J. Ang katumbas ng J sa Hebreo ay Y sa ating panahon. Di ba, no? Sabi mo, magkakaroon bang problema? Magkakaroon, hindi nila mapopronounce. Minsan, meron tinatawag na language barrier. Kaya they have to translate it. At hindi naman dapat nating pagbintangan yung nag-translate ng Biblia. Writers mismo ng Biblia gumamit nun eh. Mismo si Lucas gumamit nun eh. Yung Yesu. Hindi niya itin-translate, ginamit niya Yesu, ginamit niya Theos. Actually, ang God sa Hebrew, ang pangalan niya ay yung tinatawag siyang Elohim, tinatawag siyang Adonai, tinatawag siyang iba-ibang pangalan na magagamit sa Hebreo. Pero nang isulat ni San Pablo ang Biblia, ang ginamit niya Theos, corresponding to the Greek word Theos, which means God. Kaya hindi blasphemy yun. Because it is the apostles and the evangelists that have used it in the translation of the name. Kasi sila mismo nagsulat noon. Hindi natin masasabing blasphemy.